Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. And another day nga makashare ko sa iyang pulong sa inyo ha. Because kini nga adlaw no dako kayo ni siya kanang privilege sa matagos sa atong kinabuhi. Nga makashare ko sa iyang pulong sa inyo ha. And ang iyang pulong always nag-remind sa atoa nga natay hope no paglaom sa kinabuhi. Na siya kanunay assist sa ato ang mga burdens no sa atong mga kabugaton. And pinaagi sa iyang pulong mo kini ang kanang naga-motivate sa ato ba no, naga-remind, naga-encourage ang pulong sa Ginoo. And ang akong i-share sa inyo karon makita sa Jeremiah chapter 30 verse 17. Ana siya nga, ipahiuli na ko ang inyong kahimsog, ayuhon ko ang inyong mga samad, bisan pag nag-ingon ang inyong mga kaaway. Gisalikway na ang Sion, wala na'y nagtagad kaniya. Ako ang Ginoo nga nagsulti niini. Ipahiuli na ko ang inyong kahimsog, no? Ang Ginoo nag-ingon ni ana, ipahiuli nako ang inyong kahimsog. Ang Ginoo nag-ingon ni ana. Imagine that, nag-ingon ang Ginoo sa atong kinabuhi nga hatagan pat niya og kanang kusog, ibalik pat niya ang atong mga kusog. It because nakita niya nga nag-antos ta sa atong mga situations sa kinabuhi, no? Nag-antos ta sa ato ang mga burdens sa atong kinabuhi. Mao na nakafiltag ka ng kabalakan, no? Nakafiltag ka ng mga kaluya, nakafiltag ka ng mga dili maayo sa atong kinabuhi. And kung kay nakafeel man ta ato, nawad antag kusog. For example, no, sa atong kinabuhi nawad antag ka ng family. It because gikuha siya sa Ginoo. Unsa ang atong mabati? Di ba lain kayong atong mga feelings? It because family nato to sila, no? Or siya nga nawala. And tungod kay nakabati ta ato, unsa ang ma-feel nato? Mawad-an tag kusog, mawad-an tag gana. It because mao na ang realidad sa atong kinabuhi. But imagine ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah chapter 30 verse 17, ipahiuli nako ang inyong mga kusog. Ibig sabihin, ginabalik sa Ginoo ang atong mga kusog or ginarinyo sa Ginoo ang atong mga kusog. And ginaingon pa niya dire, ayuhon ko ang inyong mga samad, no, bisan pag nag-ingon ang inyong mga kaaway. Ayuhon ko ang inyong mga samad bisan pa nag-ingon ang inyong mga kaaway. See, unsa maning samad nga giingon niya diri kung atong i-deeper, no, kung atong kanang pagtuunan og kanang pansin. Ang giingon niya nga ayuhon ako ang inyong mga samad. Literal ba nga samad nga kapag napilas ta or kanang kumbaga nakatamaktag kanang lansang tapos nasamaran ta or other. But ang giingon niya diri kanang mga samad about sa atong mga feelings, no, nga samad nasa ato ang kanang inside nga feelings sa atong heart, no. Gibiyaan ta sa ato ang mga loved ones, maragingana, or gibulagan ta sa ato ang mga partner or uban pa nga mga feelings nga maka-cost sa atua nga nasamaran ta. Dili man literal nga nasamaran ta, no, nga kung nasamad ta sa mga blade or sa mga hait nga mga butang. But ang iyang gipasabot dira nga scriptures about sa kanang mga feelings nato, no, nga for example naitao nga gipasakitan ta
and moto ang nagpasamad sa atoa, no? But unsang gingon sa iyang pulong, no, ayuhon ko ang inyong mga samad. Ang Ginoo nagaingon ni ana. So it means wala tay angay nga kanang ikabalaka sa atong situation. It because ang Ginoo magaayo sa atong feelings and even man sa atong kanang mga nawad-an nga kahimsog iya pod ng ibalik. It because siya ang Ginoo nga labing gamahanan ug kanang kasaligan nga pagka Dios, no? And kini nga scriptures always siya nag-remind sa ato ang dili ta angay nga mabalaka, dili ta angay nga magluya, dili ta angay nga kanabitaw sa situation nga murag naga-doubt ta or nagaduha-duha ta. It because kung ang atong trust or ang atong pagsalig diha sa Ginoo nasiya kanunay, no? Andam siya maminaw sa ato ang mga pag-ampo and even man sa atong paghilak na siya kanunay andam maminaw ug magtabang sa atoa.